yumuko po. At namin po natin ang presensya ng Diyos. At hayaan natin ang banal na Espiritu na siyang kumilos sa ating mga buhay. Aming Amang banal na nasa langit, kami po nagpapasalamat sa napakagandang araw na binigay mo. Sa pagkakataon po, para po minsan pa makapagpuri po kami, makapaghandog po kami sa inyo, Panginoon. Lord, ito pong mga gagawin po namin, Panginoon. Lord, makita ka po, Panginoon. Lord, ikaw pong maluwalhati, Panginoon. Lord, nakikita mo pong buhay ng bawat isa. At Lord, inaanyayahan po namin yung banal na Espiritu na malayang kumilos po sa bawat isa na nandito, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Dinideklara namin, Panginoon. Lord, ang iyong pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Lord, ganoon din po, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala sa iyo. Lord, patawarin mo po bawat isa. Panginoon, nagpapalinis po kami sa inyo, Panginoon, sa inyong banal na dugo. Panginoon, wala po kayong magagawa, Panginoon, kung wala po kayong banal na anak na si Jesus, Panginoon. Lord, sa mga buhay. Lord, sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon. Lord, mapapurihan ka namin, Panginoon. Lord, maging masamyong handog, Panginoon. Lord, itong mga gagawin namin sa iyo, Panginoon. At Lord, itong araw na ito, Panginoon. Lord, ito'y araw mo, Panginoon. At Lord, makita namin ang iyong kapangyarihan mo na kumikilos sa aming mga buhay. Lord, salamat po, Panginoon. Lord, sa lahat po ng mga tao nandito, Panginoon. Lord, maging yung mga nanonood, Panginoon, sa kanilang mga Facebook Live, Panginoon. Lord, pagpalain niyo sila, Panginoon. Lord, katagpuin mo sila, Panginoon. Lord, kayo po, Panginoon, ang kumilos sa buhay ng bawat isa. At kayo po ang maluwalhati at mataas, Panginoon, sa lugar na ito. Maging kahit saan man, Panginoon, Lord, sa buong mundo, Panginoon, Lord, maluwalhati ka namin, masamba ka namin, mapapurihan, maparangalan, Panginoon, Lord. Maraming salamat po, Ama. Lord, salamat po sa kapagpayan ng gawain ito, Panginoon, Lord. Lord, patuloy niyo po, Panginoon, Lord, gamitin ang iyong mga banal na lingkod, Panginoon, Lord, maging sa mga magsasalita, Panginoon, Lord. Lord, itago mo po ang mga nagsasalita, Panginoon, Lord, sa iyong banal na presensya, Panginoon, Lord. Lord, masabi po nila, Panginoon, Lord, ang gusto niyo pong sabihin, Panginoon, sa bawat isa. Lord, maraming salamat. At ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mabuti ang Diyos. Amen. Pwede po ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Hallelujah. Sa umagang ito, purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sabi po ng awit 145, verse 1 to 21, ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Iahayag nila mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipapamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo nakahanga-hanga. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipapamalita sa lahat ng tao'y aking sasabihing ikaw ay dakila. Iahayag nila lahat ng iyong mga kabutihan, aawitin nila nang may kagalakan ang iyong katwiran. Si Yahweh mapagmahal at puno ng habag, hindi madaling magalit. Ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti
at kahit kanino'y hindi nagtatangi sa kanyang nilikha. Pagkalinga niya ay namamalagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nila tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Di ka bibiguin sa bawat pangako, pagkat ang Diyos, tapat ang kanyang ginagawa. Kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin at pagkalugmok. Sa panghihina ay kanyang hahanguin. Lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang, anupat ang lahat may tinatanggap na ikabubuhay. Matuwid si Yahweh sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip ang masagana niyang awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa kanya, kanyang tinutugon. Kung nagigipit, hinahango sila. Yaong umiibig sa kanya, lubos ay iniingatan, ngunit masamay, wawasakin niya't walang mabubuhay. Aking pupuriin ang Diyos na si Yahweh habang nabubuhay. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpupuri, magpakailanman. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Sige po, huwag po nating pigilan. Ang palakpak na yan ay para sa Panginoon. Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang ang pag-ibig niya, siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, amen. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, hanging si Jesus ang sandigan ko. Minsan pa, kahit maglaho ang buong mundo, hanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya,
dakila siya, dakila siya, dakila siya. Tayong lahat, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila ka, O Diyos, dakila ka, Jesus, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Sinasabi ng banal na kasulatan na ang lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabi na siya ay Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon ng buong sanlibutan. Hallelujah! 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 Purihin siya, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Minsan pa nating awitin tayong lahat. Purihin ang Panginoon ng buong sanlibutan. Hallelujah! 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 Purihin siya, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Purihin ang Diyos. Saan pa? Purihin ang Panginoon ng buong sanlibutan. Hallelujah! 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 Purihin siya, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Minsan pa, itaas ang kanyang ngalan, kaya karangalan kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus. Karapat-dapat purihin, karapat-dapat, oh, karapat-dapat kaawitan, karapat-dapat, karapat-dapat na purihin, karapat
sambahin, karapat-dapat na awitan, karapat-dapat mahalin, Panginoon. Lahat ng papuri sa ngalan mo, kalwalhatian, pagsambay alay sa'yo. Lahat ay bibigay, maging aking buhay. Harapat-dapat purihin, harapat-dapat sambahin, oh, karapat-dapat naawitan, karapat-dapat mahalin, karapat-dapat na purihin, karapat-dapat sambahin, karapat-dapat naawitan, karapat-dapat mahalin, Panginoon. Lahat ng papuri sa ngalan mo, kalwalhatian, pagsambay sa nga po, Panginoon. Lahat ay bibigay, maging aking buhay. Harapat-dapat na purihin, harapat-dapat sambahin, karapat-dapat naawitan, karapat-dapat mahalin, karapat-dapat na purihin, karapat-dapat sambahin, oh, karapat-dapat naawitan, karapat-dapat, karapat-dapat, karapat-dapat na purihin, karapat-dapat sambahin, karapat-dapat naawitan, karapat-dapat, karapat-dapat, karapat-dapat na purihin, karapat-dapat sambahin, karapat-dapat naawitan, karapat-dapat mahalin ang Panginoon. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, nakarapat-dapat kang purihin, sambahin, mahalin, Panginoon, sapagkat sa iyo nagmula ang lahat. Sa iyo nagmula ang aming mga buhay. Purihin ka, dakilang Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. You deserve the glory. You deserve to worship you in spirit and in truth.
1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name it stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name it stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy forever. Hear people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Hallelujah. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song. We'll sing the song forever and amen. Name, sing, holy, holy, lifted high, holy, holy forever. Yes, Lord. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. The angels sing, the angels cry. Holy, all creation cries. Holy, and you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Come on, church. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb.
Lift your voice to Jesus. We'll sing the song forever and amen. Angels cry, holy, all creation cries, holy, lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, oh sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers, positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. All powers, all thrones, all powers. Sing one more time, your name, Jesus, is the highest, is the greatest. All thrones and dominions, thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cries, holy, and you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, holy, and you will always be holy, holy forever. All the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Oh, hear your people sing. You will always be holy, holy forever. You are holy, Jesus. You are holy forever. You deserve the glory. You deserve to worship.
deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Sing with us, church. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. As we lift your holy name, for you are great, you do miracles so great. Yes, Lord. There is no one else like you, for you are great, you do miracles so great. Please, Lord, for you are great, Lord. You do miracles so there is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Oh, Lord. Hallelujah. With a loud voice. Sing with us, church. Oh, hallelujah. You are great. You do miracles so great. Like you. Oh, there is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Pwede po ba nating ulitin ito? Ang isang panalangin, gawin po natin. Na nakataas yung ating mga kamay. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no
else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. And there is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Oh, Jesus, there is no one else like you. Oh, Lord, there is no one else like you. Oh, Jesus, you are so great. Oh, beautiful Savior, you deserve the glory. You deserve the honor. Oh, we worship you. We worship you in this place. You are holy. You are holy. You are lifted high above all names. And you are Jesus. We sing your name. We magnify your name. We lift up your name. Oh, Jesus, you deserve the glory. You are high and lifted up, high and lifted up. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos, sa aming kalagitnaan. Maitaas ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo, dakilang Diyos, purihin ka. Jesus. Hallelujah. Thank you, Father God, for your presence. You deserve all the glory, honor, and praises. Binabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan mo lamang, Panginoon, ang pangalang Jesus. Hallelujah. Ito po ang aming pagsamba na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus, at ang lahat po ay magsabi ng Amen.
Pagpalang umaga po sa bawat isa. Ayan. So, purihin po ang Panginoon. Patuloy nating papurihan ang ating Diyos. Kanina po, sino pong nakakaalala pa kaninang sinabi po ni Sister Susan na mga hobby? Mga hobbies. Yung marami kasi eh. Mga good hobbies po. Yan. So, isa po doon, yung tithing. Tithing po, giving. Ayan, no? Bakit ho natin ginagawa itong tayo nagbibigay? And sabi ho ng banal na kasulatan na ang Panginoon ang siyang lumikha ng sanlibutan at lahat ng naroroon ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Hindi siya nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao natin. Lahat po ng nasa atin ho, nandito nakikita natin, lahat po yan galing ho lahat yan sa Diyos. Huwag ho nating ituring na, nagtatrabaho po tayo, nagsisikap, pero ang Diyos pa rin ho siya nagbibigay ng lakas sa atin, ng kalusugan, upang tayo po ay makapagtrabaho, business, Ayan. So ginagawa ho natin to sapagkat ito po ang utos at nakalulugod sa Panginoon. Sabi ho ni Pablo sa Galatia 6:9, huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang araw, sa takdang panahon, tayo po ay aani kung hindi tayo magsasawa. Yung pong sinabi ni Pablo ngayon, hindi sa nagbibigay tayo para umani. Kailan ho, andun na ho nakasulat na ho yun, alam naman ho natin, pag sinabi ng Panginoon, gagawin ho niya yan. Pag pinangako niya, tutuparin ho niya yan. So hindi na ho natin kailangan na, maghahasik ako para aani ako. Given na ho yun. Andyan na ho, nakasulat na. Mangyayari po yun. So kailangan po itaas pa po natin yung level ng ating pagbibigay sa ating Panginoon. Nagbibigay tayo dahil yun nga ang nais niya at nakalulugod po sa Kanya. Amen? So kaya sa umaga pong ito, ay hayaan po natin na yung mga bahagi ng Kanyang pagpapala po niya sa atin, bahagi nga lang ang binibigay ho natin, hindi yung kabuuan, So, ating pong buong puso na ipagkakaloob sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Dakilang Diyos, aming amang banal, katulad po ng sinabi po ng lingkod na si Haring David, ito po ay nagsisilbing paalala sa amin na ang lahat ng nasa amin ay sa iyo nang galing, Panginoon. Ibinabalik lang ho namin. Wala kami, Panginoon, maging ang buhay namin, hininga, kalakasan, o Diyos, sa iyo pa rin ito nang gagaling. Maging ang mga material na bagay, financial, o Diyos, sa iyo po nang gagaling lahat ng ito. Hayaan mo po, Panginoon, na bilang pasasalamat po namin at pagkilala, o Diyos, sa iyo pong katapatan at kabutihan po. Narito po, Panginoon, ang aming kani-kanya pong kaloob. Naway maging mabangong sa aming handog po ito sa iyong harapan at makapagbigay ng kaluguran at kaluwalhatian po sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Magandang umaga po sa bawat isa. So hinihintay ko po yung magbago yung kanina na word, kaya hindi po ako tumatayo. So, alam ko po na ang bawat isa po ay masaya. Lahat po ba ng masaya? Lahat ng masaya ay magsabi ng amen? So, I will be reading sa John chapter 15 sa NIV and afterwards basahin ko rin po sa Tagalog. And I'm requesting for everybody to please rise up as we read from John chapter 15. Ito po ang isinasaad ng salita ng Diyos. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself, it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is for my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples. And then sa Tagalog po, nais ko pong basahin. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. At ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang gayong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang Ama, kung kayo'y masaganang magbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Sandali po tayong manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na ang iyong salita ay maipapahayag sa aming kalagitnaan. Buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, ang aming pandinig, upang buong-buo namin tagapin ang mga salita mo. Sinasaway namin ang anumang hadlang sa pangalan ni Jesus at ikaw, Panginoon, ang siyang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo kayo sa presensya pa rin po ng ating Panginoon. Actually, for the past few months, ito po ay naging series na naibigay ko rin po, yung The Great I Am. So, pang-last na po ito, yung I am na ito na I am the true vine or I am the vine. So, last month ay natalakay po natin yung I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, kapansin-pansin po na ang ating Panginoon ay gumagamit ng parang mga everyday na nakikita natin, na natitikman ng mga panahon po nila, na-experience nila, nalasahan nila, nasaksihan po nila. So, ito yung mga bagay na ginamit ng Panginoon. And just to give you an example, ginamit po niya yung ilawan. Ginamit niya yung tinapay. At hindi lamang po yun, ginamit niya yung pinto, yung gate, o kaya yung I am the good shepherd. So, ito po yung mga ilan sa natalakay na pitong the great I am.
So dito po sa John chapter 15, I am the vine, verse 5 po ito, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So isang katotohanan po na tayo ay makakapangmunga dahil nananatili tayo doon sa vine. Tayo po yung mga branches kasi, tayo yung mga sanga. At hiwalay daw po doon sa vine or doon sa tree ng grapes na ito, we can do nothing on our own. Wala tayong magagawa sa ating sarili dahil kapos ang ating mga kakayahan. So, actually po, ang background po nito ay doon pa rin po sa John chapter 14. Yung Last Supper, yung Passover meal, na when Jesus and His disciple had shared that evening meal. So ito yung mga panahon na nasa huling yugto na ng buhay ng ating Panginoon siya, noong time na yon na kasama po niya yung mga alagad. At doon po sa Last Supper meal na ito, o itong tinatawag na Passover meal, ay meron pong mga discourse of teachings. Anong ibig sabihin ng discourse na ito? Ibig sabihin ng discourse, mahabang mga pagtuturo, iba't ibang mga tinatalakay, iba't ibang mga great truths na nakapaloob doon sa mga itinuturo ng ating Panginoon. So, a Passover meal when Jesus and His disciple had shared that evening, and Judas had gone off in betrayal. So, si Judas ay umalis sapagkat isasagawa na po niya yung kanyang mission na i-betray ang ating Panginoon. So, naalala nyo last time, sabi nga po noon, hindi na unawaan ng mga alagad na sino yung tinutukoy ng Panginoon na si Judas pala yung magbe-betray. At sabi ng Panginoon, gawin mo nang mabilis. Ano yung ipinapagawang ito? From all these things, parang yung nangangapa sila at hindi nila alam kung ano yung mga susunod na mangyayari. Ano yung i-accomplish na ito ni Judas? Akala nila si Judas ay pupunta sa isang lugar at magdadala ng mga pangangailangan nila. So lahat ng ito ay walang linaw sa kanila. So, Jesus is comforting the disciples with many teachings about the mysterious things that are to come. So, ang Panginoon ay kalakip na po noon yung pagko-comfort pa rin ng Panginoon. Kasi sabi ko nga, last part na rin ng yugto ng buhay ng Panginoon, kung kaya't kino-comfort po niya yung mga alagad niya na sabi niya, pupunta ako sa isang lugar, subalit hindi kayo makakaparoon doon sa mga panahong ito. At nag-iisip na naman sila, saan naman pupunta ang Panginoon at hindi tayo makakasama sa Kanya? So, lahat ay walang malinaw sa mga alagad na ito. So, again, ang Panginoon ay nandito upang i-comfort ang kanyang mga alagad at hindi lamang po yun. Jesus tells them, He is going to prepare a place for them. Soon, they will receive the Holy Spirit as their advocate. Kinakailangan umalis ang ating Panginoon and afterwards, ipapadala niya ang banal na Espiritu upang ito ang kanilang maging helper at hindi lamang po yun, magiging advocate. Ibig pong sabihin, tagapamagitan, magbibigay ng lakas sa kanila upang sila po ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. So to drive home his ultimate point that he is indeed the way, the truth, and the life. Yan po nga po ay sa John chapter 14, verse 6. So Jesus uses a metaphor that would have been clear to any Israelite of that day. So dito ay pinasok ng Panginoon. Sabi niya, I am the true vine. And my Father is the gardener. Yun po ay sa John chapter 15, verse 1. Kung ating pong pag-iisipan, bakit sinabi ng Panginoon, I am the true vine. Ako ang totoong yung puno ng ubas. Bakit? Meron bang peke? Meron bang hindi totoo? O meron bang parang sabihin natin, parang plastic or hindi talaga totoong yung puno, no? Kasi sabi ng Panginoon, I am the true vine. If we go back in Isaiah chapter 5, verses 1 to 7, even in Ezekiel chapter 15, ito po yung mga nagpapahayag
na kung saan ang Hudyo or ang Israelites ay tinawag ng Panginoon na siya yung totoo, sila yung mga vine. Subalit, dahil po sa kanilang katigasan ng ulo, ay naging unfaithful sila. The Israel's unfaithfulness to God meant that the nation did not bear the fruit that God has intended. So, hindi nakita ng Diyos yung totoong puno ng ubas doon sa bansang Israel, sapagkat sila po ay naging unfaithful. And even in the Old Testament, makikita ho natin, di ho ba may mga panahon na kapag sila po ay tumatalikod sa Diyos, ito po yung pagkakataon na sila ay under the judgment of God. Ibig sabihin, sa pagtalikod nilang ito sa Diyos, papahintulutan ng Diyos mag-rule yung mga kings na hindi kumikilala sa Diyos. Yung mga kings na mga malupit. Sapagkat kaakibat po ng mga pagtalikod nilang ito, ay sabi ko nga po, yung paghatol ng Diyos sa kanila. Yung judgment na Diyos na ibibigay po sa kanila. So, I would like to read ito pong Isaiah chapter 5 verses 1 to 7. This is the song of the vineyard. Okay, chapter 5 verses 1 to 7 ng Isaiah. I will sing for the one I love, a song about his vineyard. My loved one has a vineyard on a fertile hillside. He dug it up and cleared it of stones and planted it with the choicest vines. He built a watchtower in it and cut out a winepress as well. Then he looked for a crop of good grapes, but it yielded only bad fruit. Now, you dwellers in Jerusalem and people of Judah, judge between me and my vineyard. What more could have been done for my vineyard than I have done for you? When I look for good grapes, why did it yield only bad? Now I tell you, what I'm going to do with my vineyard, I will take away its heads, and it will be destroyed. I will break it down its walls, and it will be trampled. I will make it a wasteland. Neither pruned nor cultivated, and briars and thorns will grow there. I will command the clouds not to rain on it. And then, verse 7, the vineyard of the Lord Almighty is the nations of Israel. So, dito ay sinabi na, sino yung tinutukoy na vineyard na ito? Again, verse 7, the vineyard of the Lord Almighty is the nation of Israel, and the people of Judah are the vines he delighted in, and he looked for justice, but saw bloodshed, for righteousness, but heard cries of distress. So, again, sabi nga, meron ngang ulap, pero hindi ako magpapadala ng ulan. Why? Because they are under judgment. Ang Diyos ay galit sa kanila sapagkat ang bansang Israel ay naging unfaithful kay Yahweh. They become unfaithful to God meant that the nation did not bear the fruit that God intended. In the same way in which Jesus had already represented himself as superseding many of the Old Testament pictures. At dito, again, dun nga po sa John, di ho ba? May mga instances, like yung lesson nga kanina, hindi naman kami naging slave, sabi ng mga Jews. Hindi kami naging alipin. Bakit mo sinasabing naging alipin kami? Samantalang ang aming ama ay si Abraham. Isa sa naging lesson natin before, di ba? Sabi ng Panginoon, before Abraham was, I am. Bago pa si Abraham, ako na ito. Nandito na ako. So, nagulat na naman yung mga tao. At sa puntong yun, nagalit sila at nag-pick up sila ng mga stones trying to kill the Lord Jesus. So, dahil sa pagkagalit na yon, iniisip nila na this is a blasphemy, na ito ay kasalanan sa Diyos, na angkinin na siya ay Diyos, ang kinin na bago pa ang kanilang si Abraham ay siya na nga, nag-i-exist na siya. Kaya maraming pagkakataon, nag-a-attempt sila na batuhin ang ating Panginoon upang siya ay patayin. Ano po? Now we will go to the symbols here. So,
meron pong tatlong symbols po dito. Sa John chapter 15, verse 1, tapos 5a and b, yung unang-una nga po, the Son. The Son is the true vine. So, doon po sa 15:1a, I am the true vine. So, sabi ko nga po kanina, bakit sinabi ng Panginoon, I am the true vine? Kasi meron na unang vine, kaya lang hindi naging totoo. At ang Diyos ay nagalit sa kanila. Kaya dito sinabi ng Panginoon, I am the true vine. Yun po ay sa chapter 15, 1a. And then, I am the vine. So, just to give an emphasis, just to give an impact upang bigyan ng diin ng ating Panginoon, sino ako? Ako ang totoong puno ng ubas. So, yun po. The first symbol, the Son, is the true vine or the vine. And then letter B, the Father is the gardener. Ang Ama, ang siyang nangangasiwa doon po sa garden na ito, at itong gardener na ito will remove all non-fruit-bearing branches from the vine. So, ang papel pala ng Ama ay see to it na yung mga branches na seemingly ay hindi na magsusurvive, talagang hindi na mabubuhay pa, talagang tuyong-tuyo na, ay aalisin niya ito. He will remove it. At hindi lamang po yun. Yung mga bearing fruit, He will prune it. Samantalang yung nagbubunga na, ay ipuprune niya, ititrim niya, upang lalo pang magbunga. So yun po yung purpose ng ating Ama, as the gardener. So prune that are bearing fruit, they will be more fruitful. And then letter C, the believer is the branches. Tayo po yung mga sanga. So, sabi ko nga, doon pa rin po sa binasa natin kanina, na kapag hiwalay tayo doon sa vine, doon sa puno, ang chances, ang tendency, unti-unti ay matutuyo. At ano po kapag natuyo na yung bahaging ito ng sanga, wala na siyang gamit pa, kundi ito po ay iipunin, sabi po doon, iipunin at ipanggagatong na lamang. Okay. And then as we proceed, the steps. We have here the steps. John 15 pa rin, verse 2 to 4, and then 5, 6, and 6. Sabi po, doon sa 15, 2 to 3. Okay. He cuts off every branch in me that bear no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Okay, remain in me as I remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Okay, so yun po ang the steps. So, verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. And then hanggang hanggang verse 6 po, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. So, unang-una pong steps na dapat nating gawin ay submit to the pruning by the Father. So, ang Ama po, the gardener, yung nagpuprune, yung nagtitrim, yung mga sangang parang, di ba, meron po tayong mga farmers, meron po tayong mga kapatid na engaged po doon sa kanilang farm. Meron po minsan mga sanga, or mga sanga na dapat tanggalin sapagkat parang sagabal. Para bigyan ng pagkakataon yung mga sangang healthy, yung malulusog na sanga, para mas lalo po silang mga makapamunga, meron parang sakripisyong gagawin eh. Kinakailangan mag-alis, magtanggal. So yun po pala yung bahagi ng ating Ama, no? He see to it na yung mga bearing branches ay mas lalo pa daw pong mabunga ng madami. So submit to the pruning by the Father. Pruning can be painful.
So hindi po masarap yung pinoprune, ano? Hindi po, lalo na sa atin, kapag dumadaan po tayo sa iba't ibang mga karanasan sa buhay, kapag parang nakikita natin na meron inaayos ang Diyos sa buhay natin, umaaray tayo di ho ba? Parang sabihin natin, ay, ang sakit naman. Ganun yung ano natin At maraming pagkakataon, kapag pinapahintulutan ng Diyos na dumaan tayo doon sa pruning period na ito, marami tayong tanong Marami tayong question sa Lord na, Lord, bakit ako? Bakit hindi yung katabi ko? Parang ganun, ano? Nasabi niyo na ba yun? Bakit ako, Panginoon? Ba't hindi na lang siya? Pero ang katotohanan, is for our own good. Dahil gusto ng Diyos na ayusin ang buhay natin. Mahal na mahal tayo ng Diyos, kung kaya't pinapahintulutan niya na dumaan tayo doon sa period ng buhay natin na yung mga bagay na parang hindi tama, bagay na naghihinder sa growth ng ating spiritual life, unti-unti inaayos ng Diyos ito. Unti-unti inaalis po niya ang mga bagay na ito. So as I have said, pruning can be painful, but it is essential for maximum fruitfulness. Sabi po, essential, napakahalaga. So hindi pwedeng parang baliwalain. So when we hear the word essential, kailangan. So hindi natin pwedeng i-disregard na, ay, pass ako dyan, ay, exempted ako dyan. No. Alam ng Diyos, kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. Probably, alam niyo po yung aming mga karanasan. Talagang, ang sabi ko nga bakit pagdating po sa mga pagsubok, parang kami yung paborito ng Panginoon. Parang ano lang yun, parang naisip ko lang, Lord, bakit parang kami yung paborito mo? Yun po yung naglaro sa isip ko. Alam niyo naman po, I think mga more than 20 years ago, nung nasunugan kami ng bahay, ang hirap nun, kasi, kumbaga, enjoy mo na yung buhay mo. May yung bahay, newly paint, tapos kalalagay lang po yung aming Jetmatic. Kasi that time, di bomba yung aming poso Tapos ilang araw pa lang, nai-install yung Jetmatic. Pero pagkatapos po noon, walang kaabog-abog, biglang-bigla ang bahay is on fire. Buti na lang, buti pa yung bahay ay talagang nag-aapoy Tayo kaya, nag-aapoy kaya yung pagmamahal natin sa Panginoon? On fire kaya yung first love natin sa Kanya? On fire kaya yung paglilingkod natin sa Panginoon? So yun po, that was 20 years ago, more than 20 years ago. That was a long time. Kaya, January, may kalamigan pa yung panahon kasi halos katatapos ng December, ang lamig-lamig pa ng panahon. Tapos, wala kaming as in damit. Kung ano lang yung damit namin ng araw ng linggo, yun lang po yung damit namin. Alam po ng mga kapatid yun. Lahat ay turn into ashes. Naging abo ang lahat. Kaya, kinabukasan, madaling araw, punta kami doon sa aming, yung KDS pa. Dahil, the first thing we could do on that morning, bumili ng aming mga prime needs na kailangan. Mga kailangan namin na hindi pwedeng wala yun. So, ano po yung mga prime things na kailangan? So, like toothbrush, mga underwear, damit, at marami pang iba. Kasi yun yung primary. Dahil wala nga po. And next, I think that was 2003, nung si Pastor ay ma-stroke siya, Si Danny ay batang-bata pa noon, kaya nakabisado niya yung sinasabi ng doktor parang, laging nangangamusta yung doktor. Sabi ng doktor, ang lakas niya naman kay Lord. Alam niyo, sa kabila na ang dilim ng mga pinagdaanan namin, sobrang sabihin natin, parang, end na nung road. Katapusan na ng buhay ni Pastor that time. Pero, kasi everyday, isa-isang
gumib up yung kanyang mga internal organs eh. Kaya nagtataka yung doktor, sabi niya, anong nangyayari? Isa-isang nagko-collapse yung kanyang mga organ. Ano yun? Araw-araw po, bumibigay isa-isa. Until na halos wala na pong gumagalaw or kumikilos sa kanyang mga organ. Tanging mata na lang po yung gumagalaw. Pumupunta sa kanan, sa kaliwa, mata na lang. Pero ang Diyos ay Diyos ng himala. God is a miracle working God. Hindi natatapos yung paggawa po niya ng himala. Ang Diyos ay mabuti from the beginning to the end. Hindi po siya nakakalimot at alam po niya yung pinagdadaanan natin. Kaya nung unti-unti nakaka-recover si pastor, sabi ng doktor, ang lakas mo naman kay Lord. So ganun po yung kalagayan natin eh. Kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, nagtapat po tayo sa Kanya, talagang umasa lamang po tayo sa Kanya na, sabi ko nga, end of the road na parang wala nang aasahan pa. Pero ang Diyos pala may ginagawa. Kaya, lapit lang tayong patuloy sa Kanya. So, submit to the pruning of the Father. So, pruning can be painful, but it is essential for maximum fruitfulness. So, what are the things that distract us and hinder our fruitfulness? Ito halos related din sa naging lesson kanina, no? Ano yung mga good habits na dapat natin i-develop para maging part ng buhay natin ito. Actually, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi dahil ako yung in charge sa umaga, no? Paghahanda ng baon, ng mga bata. Kaya bago pa lang mag alas 5 ng madaling araw, gising na po ako. And part po noon, dahil meron pong devotion online, alas 5 po ng umaga yon. So, salamat po dahil nasa Book of Matthew, chapter 15. So, everyday po yun. Which is napakaganda naman na yung presentation pa rin ni Pastor Dan is exegetical pa rin, exegesis pa rin yung presentation niya from the Book of Matthew. So, yun po ay everyday except Sunday. So, what are the things that distract us and hinder our fruitfulness? So, meron po tayong mga activities and then mga attitudes incompatible with the disciple life. Ano yung mga activities na yon, mga attitudes na pinuprune, unti-unti ay inaayos ng Panginoon, inaalis ng Diyos sa atin. Kasi sabi po doon, incompatible siya with a disciple's life. Hindi na natin kailangan ang mga bagay na ito. So probably, last Sunday, madami po ang natamaan doon po sa message ni Pastora Jenny. Ano yung mga bagay na umaagaw sa panahon, sa oras natin bilang mananampalataya. I don't know, no? Yung mga talagang may mga sinusubaybayan na mga telenovela na kahit hindi nyo naintindihan, binabasa nyo pa sa English dahil iba po yung salita. Lumilinaw po yung mga mata ng mga kapatid. Pero bakit pag pakikinig ng salita ng Diyos, pagbabasa ng salita ng Diyos, antok na antok, walang panahon, as in busy sa napakaraming bagay. Pero kapag yung mga talagang binabantayan na pinapanood, hindi pwedeng abalahin. Hindi pwedeng i-distract. Sana po, mahal niyo pa rin ako. Nagmamahal po ba kayo kay Lord? So kahit na totoo, natatamaan tayo. Minsan sabi ko, lumalabo yung mata natin pagdating na sa scriptures. Pero kapag binabasa natin yung pinapanood natin, kahit hindi nyo naiintindihan, buong tiyaga at talagang yung full attention ninyo ay talagang nahandoon at ayaw nyong gambalain kayo. Ayaw nyong abalahin kayo dahil mamimiss nyo
yung pinapanood ninyo. So, the activities and attitudes incompatible with a disciple's life. And then, minsan meron mga unhealthy relationships. So, napakahalaga, no? Yung mga relasyon na ito ay talagang dumaan sa mahabang panalangin, ipinanalangin natin upang hindi tayo magkamali. Upang pagdating ng panahon, hindi tayo magsisisi na dahil nagkamali ako ng mga pagpapasya, nagkamali ako ng desisyon sa buhay ko, pagpili at marami pang iba. Buong buhay natin ang tatamaan. Buong buhay natin ang magsasuffer. So, this has something to do with unhealthy relationship. And then, mga recreational activities, ano yung mga pinagkakaabalahan pa natin. And then, areas of your life, you struggle to surrender to the Lord. Ano po itong mga areas of life na hirap tayong isurrender sa ating Panginoon? Sana sa pagkakataong ito ay talagang ready tayo na mag-surrender sa Panginoon. Kaya sabi ko nga po, no, natutuwa po ako dahil every day, start po ng 5 yun na kahit na talagang maaga, I see to it na talagang malakas na yung cellphone, naka-charge na ito at nakikinig na po ako kahit na medyo abala ng konti sa pagsasaing, paghahanda po ng breakfast, at the same time ay baon na rin nung 2 batang pumapasok. So, ano po yung mga areas na ito? We have struggled to surrender to the Lord. And then, ang goal po ng pruning na ito, not to make your life painful or sabihin natin miserable, malungkot. Hindi naman po KJ ang Panginoon eh. Yun ang ayusin natin sa isip. Parang baka sabihin nyo, ang KJ mo naman, Lord, ganitong bagay, ayaw mong ma-enjoy ko yung buhay ko. Samantalang, ang ikli-ikli lang ng buhay. Hindi po, hindi KJ ang Panginoon. Actually, after siya sa atin eh. Gusto ng Lord, ma-enjoy natin ang buhay natin. And then, even sabi po doon, we enjoy it to the full. Na talagang ma-maximize natin, magamit natin, talagang yung buong buhay natin ay maipaglilingkod natin sa Kanya. Okay. So instead, it is to make us more fruitful. So allowing you to live life to the fullness that the Father desires for us. And then, He cuts off every branch bears no fruit. He prunes every branch that bear no fruit. Okay, no, ganun pala, no? Yung mga sabi ko nga kanina, parang sagabal, nakaka-distract doon sa paglago ng mga healthy branches, may sakripisyong gagawin. Kinakailangan tanggalin upang mabigyan ng pagkakataon yung mga healthy branches na mas lalo po silang mamunga. And then letter B, ito po yung paanyaya ng Panginoon. Yung kanyang command, remain in the Son. Manatili tayo sa anak. This has something to do with relational and discipleship. So, no branch bears fruit by itself. So, hindi tayo pwedeng magmalaki sa Panginoon na matalino, Lord, ipaubaya mo na sa akin yan, kayang-kaya. No. Alam nyo, no, minsan maraming pagkakataon, nilalagay tayo ng Panginoon doon sa parang shameful, status ng ating buhay. Parang, sige nga, tignan nga natin kung hanggang saan ka tatagal. Ganun eh. Maraming pagkakataon sa buhay po ni Pedro, di ho ba? Subok siya ng Panginoon eh. Kasi masyado siyang aggressive eh. Minsan, di ba? Ang Panginoon, kinakailangan manalangin muna ng buong magdamag na yon at pinauna niya yung mga alagad to Capernaum, to the other side. Sabi po doon. At nung mag-uumaga na, dahil hindi nila kasama ang Panginoon, ay meron nakita silang naglalakad doon sa ibabaw nung tubig. Labis na nagambala itong mga alagad. Pumasok yung takot sa kanila. At sabi nila, multo, multo.
Tapos sabi ng Panginoon, sandali, ako ito. Parang ganun, di ba? Minsan, sa dami nung parang bumabagabag sa isip natin, ang daming nating iniisip, ang daming mga parang step 1, 2, 3. Kapag hindi nag-work out itong plan 1, plan A, plan B, meron tayong mga optional plan. Plan C, plan D. Ang dami, di ho ba? Ang daming mga options. Pero sabi ng Panginoon, ako ito. It is I. Do not be afraid. Tapos, alam niyo ba, dahil sa ganun na character ni Peter na sobrang, yung matapang, aggressive, na talagang lahat gusto niyang masubukan Panginoon, pahintulutan mo ako na puntahan ka sa iyong kinalalagyan. So, sabi ng Panginoon, halika. So, lumakad po si Peter. So, habang lumalakad po siya, ay yung habang nakatingin siya sa Panginoon, lumalakad po siyang patuloy sa ibabaw ng tubig. Until such time, naramdaman po niya yung napakalakas na wind. Tapos, tumingin po siya doon sa napakalakas na alon. At again, pasok na naman ang takot sa puso. Agad-agad, lumubog po siya. Sa anong sabi niya? Panginoon, iligtas mo ako. So, ito po, kinakailangan hindi tayo ma-attach yung mahiwalay doon sa vine. Or else, anong mangyayari? Sabi po, no branch bear fruit by itself. Hindi tayo pwedeng magmalaki na kaya ko na ito. Iha-handle ko ito, Panginoon. Ipaubaya mo na sa akin to. Kayang-kaya. No. Kailanman, sabi ko, everything, kahit na minsan maliliit na bagay, simpleng bagay, desisyon, papasok tayo sa business, lalo na yung mga kabataan probably tutungtong ng after ng senior years, pupunta na ng college, yung mga kurso, hindi dahil na-impluwensyahan tayo nung kaklase, na-impluwensyahan tayo ng magulang o ng sino paman, kundi ano yung nasa puso ninyo? Or else, marami kayong sasayangin. Sasayangin ninyo yung panahon ninyo. Sasayangin ninyo yung buhay ninyo. Sasayangin ninyo yung pera ng inyong magulang. Ang daming nasayang kapag hindi ninyo gusto yung ginagawa ninyo. And later on, kapag hindi ninyo gusto yung ginagawa ninyo, magiging burden ito sa inyo. Magiging mabigat ito para sa inyo. Samantalang kung gustong-gusto niyo yung ginagawa ninyo, talagang love nyo yung mga bagay na ito, you will enjoy it. Kahit na parang minsan ang hirap-hirap, minsan parang babagsak sa mga subjects at madaming mga kinakailangan tapusin na mga project, pero dahil gustong-gusto nyo yung ginagawa ninyo, sige lang. Ang magulang nandyan para sabihin, anak, nandito lang ako, babak apang kita. Sasabihin ng mga magulang, anak, tuloy mo lang kung ano yung gusto mong nais at yung nilagay ng Lord sa puso mo. Alam ko na kakayanin natin bilang isang pamilya. So we need to remain in the Son. Manatili tayo sa ating Ama, sa ating Panginoon. At hindi lamang po yun. We must remain in His words. So no branch can bear fruit by itself. Branch cannot connected to the vine, branch not connected to the vine, thrown away and withers. Yung mga hiwalay doon sa vine, sabi po doon, ay sila po'y malalanta at anong gagawin? Itatapon na lamang. So we need to remain in the words. And number 3, the success. So John 15 verses 7 to 8, ano po yung results? Results in bountiful fruit. So, kapag pinaubaya natin sa Diyos ang lahat, kapag ang Diyos ang siyang driver ng ating buhay at hindi tayo yung nangunguna, hindi tayo yung nagdo-dominate doon sa pamilya, hindi tayo yung nagdidikta na etong gawin mo, eto ganyan, hindi. Lord, ikaw ito. So, sabi po, results is bountiful fruits. So, seeing people come to faith in Christ. So, napakahalaga yung evangelism. So, on our own way,
gagamitin tayo ng Panginoon. Sa iba't ibang kaparaanan, ang mga magulang, even yung mga estudyante na nandito, in your own way, gagamitin kayo ng Panginoon. Sa inyong tahanan, sa inyong community, sa school. So, in Matthew, sabi po doon, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify God the Father. So kapag nakikita ng mga tao yung kabutihan ninyo, ang Diyos ang nalulugod, ang Diyos ang nabibigay ng kapurihan sa buhay ng bawat isa. So hindi na yung old nature natin hindi na yung dating pagkatao natin yung nabubuhay, kundi yung bagong katauhan. At ito ay mula sa ating Panginoon. So seeing them growing in their faith, discipleship. So napakahalaga na i-lead natin ang iba sa pananampalataya sa ating Panginoon and then disciples them. Actually po, itong fruit na ito, aside from doon mismo na tayo bilang mga tao ay makakapag-disciples ng kapwa natin, meron pong two different additional types of fruit. Ito po ay sa Romans chapter 12, 6 to 8, and then sa Galatians 5, 22 to 23. So Romans, different gifts given according to the grace given to each of us. So kapag prophesying daw, let us prophesy in accordance with your faith. So dahan-dahan, hinay-hinay sa pagpaprophesy, dapat lagi in accordance with the Word of God. So hindi pwedeng yung pagpaprophesy na may nakita kang magandang babae o kaya gwapong lalaki, tapos sasabihin mo, ay, ikaw na yung ibinigay ng Lord. So, mali po yun. Nagkakamali po kayo kasi dapat in accordance with God's Word. I-search pa rin natin ang Scripture. So, though maganda yung intention nyo, maganda yung pagpaprophesy ninyo, pero ang maganda po nito, wag lang po dun sa outside beauty, yung panlabas, inner beauty ang hanapin natin. Kasi yung mga panlabas, paglipas ng maraming taon, nagpe-fade po ito. Tumatanda, kumukulubot, at nagkakaroon ng wrinkles. Pero yung inner beauty, ito yung maganda Talagang kapag nakita mo yung inner beauty na talagang pareho kayong naglilingkod sa iisang Diyos at talagang nagkaisa kayo, nagkasundo kayo, kahit na madaming mga pinagdadaanan, kayang-kayang pagtagumpayan, kayang-kayang labanan at dadaanan lang ang lahat ng ito. So, if prophesy in accordance with your faith, and then kapag serving daw po, mag-serve tayo, mag-serve pa rin, paglilingkod. If teaching, magturo, encouragement, give generously. So kapag meron tayong mga kapatid na talagang ginagamit in terms of giving, sabi po doon, if giving, give generously. Magbigay ng napakasagana. So, salamat sa mga kapatid na may ganitong giftings, yung pagbibigay. At alam po natin, yung mga kapatid na ito, hindi po sila napipilitan. Ginagawa nila ito in the name of ng ating Panginoon, at gusto nila itong mga bagay na ginagawa nila. So, if leading, lead diligently, and then show mercy, do it cheerfully. So, yun po yung isang gifts given according to the grace sa Romans chapter 12, verse 6 to 8. And then, yung sa Galatians 5, I think 22 yun, fruit of the Spirit. So, love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faith, gentleness, and self-control. So, ito po yung mga fruits pa rin. So, hindi lamang po na i-bound doon sa pagdi-disciples, do mahalaga po yun. Pag-win ng kaluluwa, napakahalaga po ng lahat ng ito. Pero sabi nga kanina, yung pruning, kung may mga character trait tayo o yung mga character pa sa buhay natin na inaayos ng Panginoon, ina-align ng Diyos doon sa naisin po niya, okay lang na minsan-minsan ay sabihin natin, aray, medyo masakit. Pero it's for our own good. Ito po ay para sa kabutihan po nating lahat.
At sabi nga, for us to bear much fruit pa rin para mas lalong mapaparangalan ang Diyos. At sabi po doon, remain in His words. Manatili tayo sa salita ng Diyos. At sa bahagi pa rin po doon, nabanggit din dito yung panalangin. Verse 7, if you remain in my words, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples. So kapag tayo po pala ay nananatili sa salita ng Diyos, at ang Panginoon ay nananatili sa atin, sabi po doon, hilingin ninyo ang whatever you wish. Pero again, ano man po yung mga wish na ito, see to it na hindi po ito lalabag or magko-contradict pa rin sa salita ng Diyos. Alam pa rin natin na inline pa rin ito sa itinuturo ng Biblia upang hindi tayo madismaya na sabi mo dito, ano man ipanalangin ko, ibibigay ng Diyos. No. Kailangan natin ng karunungan upang tama ang hihilingin natin. Tama ang ipapanalangin natin. And finally, sabi din po dito, showing yourself to be my disciples. Kapag tayo'y nananatili kay Kristo, ito'y pagpapakita lamang na tayo ay kanyang mga alagad. Tayo po ay mga followers ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. So yun po lamang yung nais ko pong i-share. I'm requesting everybody to please rise up as we close in prayer and as we keep on searching the Word of God and allowing God na talagang siya yung maghari sa ating mga buhay, masunod natin siya sa ating mga buhay. Let us pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Panginoon, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan na natunghayan po namin mula po doon sa mga great I am na naaral na po namin for the past previous months at finally, ito pong panghuli, I am the vine and we are the branches. Lord, sa umagang ito, patuloy ko pong itinataas ang mga kapatid po namin na nandito. Probably, Lord, meron po silang mga karanasan, may mga pinagdadaanan, meron po silang mga pasanin sa kanilang mga buhay. Alam mo po ang lahat ng ito, Lord. Salamat, Panginoon, dahil kahit minsan, hindi mo po sila pinabayaan, hindi mo po sila nakalimutan, kundi, as you have said in your word, we are the apple of your eye. Kami, Panginoon, ay napaka-great, napakaganda sa paningin mo at hangad mo, Panginoon, yung mabuti para sa bawat isa. Panginoon, amin pong itinataas ang mga kapatid namin sa oras na ito. Samahan niyo po sila. Tulungan niyo po sila. Ano man po ang kanilang kalagayan, Panginoon, akin pong idinadalangin na maging magaang para sa kanila ang mga dalahing ito sapagkat yung purpose mo, Panginoon, ay mas lalo ka pang maparangalan sa buhay ng bawat isa. Kaya dakilan Diyos, tulungan niyo po sila. Samahan mo po sila, Panginoon. Lord, even yung mga kapatid na engaged sa kanilang mga negosyo. Salamat, Panginoon, sa mga pinagkatiwala mo pong negosyo sa kanila. Salamat, Panginoon, sapagkat ito'y isang napakalaking blessing para sa kanila, Panginoon. Ang dalangin po namin, bigyan niyo po sila ng katalinuhan upang i-manage po nila ng buong husay ang mga negosyong ito na ibinigay niyo po sa kanila. Ang mga estudyante, samahan niyo po sila everyday ng kanilang pagtungo sa kanilang schools. Lord, ang amin pong ipinapahayag, sila yung mga mangunguna sa kanilang mga klase. Sila yung magtatap sa kanilang mga klase. Sila yung, Panginoon, ay gagawin mo pong mga marurunong
At dalangin po namin na magtatapos po sila sa kanilang mga pag-aaral, Panginoon. Huwag po nilang bibigyan ng hindi magandang report ang kanilang mga magulang, kundi mag-expect po ng maganda ang mga magulang nila at sila, Lord, ay magtatapos sa kanilang mga pag-aaral. We even lift, Lord, yung mga nagtatrabaho. Salamat, Panginoon, sa mga trabaho na ipinagkaloob mo po sa kanila. Others are working in the evening. Lord, alam namin na mahirap para sa kanila. Subalit, inaalala po namin sila sa mga panahong ito. Panginoon, wag mo po silang pababayaan. Tulungan niyo po sila. Even their health condition, Lord, ingatan niyo po ang kanilang mga kalusugan, Panginoon. Lord, if your will na magkaroon sila ng trabaho during the daytime, so be it, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na ito'y ilapit po nila sa inyo upang ikaw pa rin ang magbibigay ng mga pintuan, magbubukas ng mga opportunities sa mga kapatid po namin. Lord, we thank you, Lord, sa mga kapatid na nakasama po namin, sa mga mag-asawang Sepjo, Allen. Thank you, Lord, for their presence this morning. I know, Panginoon, na meron pong mga procedure na dapat isagawa kay Sepjo. Amin pong pinagkakatiwala sa inyo ang lahat ng ito. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nagpapasalamat po kami sa mga kapatid po namin na nakasama sa oras na ito. I-bless mo po ang bawat isa. Samahan niyo po ang iyong mga anak. Ang iyong presensya, Panginoon, ay patuloy na sa amin. Kaya dakilan Diyos, sa umagang ito, pinaparangalan ka po namin sa aming buhay. Niniluwalhati ka namin, itinataas ka namin, Panginoon, sa iyong trono, at ikaw lamang, dakilan Diyos, ang patuloy na maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Lord, as you have even promised, if we draw near to you, you will let people come in. Kaya, Panginoon, ang aming prayer, hayaan mo na ang iglesia ay magamit upang maraming kaluluwa ang maabot ng mabuting balita. People will draw near to you at sa hanapin ang mukha mo, Panginoon. Hahanapin ka, Panginoon Diyos. Thank you. Thank you, Lord. Panginoon, amin ang itinatagubilin sa inyo ang lahat na may pagtitiwala, pasasalamat, at kami tanging sa iyo lamang umaasa, Panginoon, at hindi kanino paman, hindi sa tao, kundi sa iyo lamang, aming Panginoon. Ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng anak, at ang pakikipisa ng Espiritu Santo sumaatin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Lahat po'y magsabi ng Amen.